Ang planeta natin ay nakaligtas sa loob ng bilyon-bilyong taon ng iba't ibang catastrophic events na siyang nagbigay hugis sa mundo kung saan tayo nabubuhay ngayon. Pero darating ang panahon na may magaganap na sobrang mapaminsalang event na posibleng sumira ng tuluyan sa sangkatauhan. Matapos suriin ang napakaraming posibleng senaryo, nakapili tayo ng 7 pinakamalalang pangyayari na posibleng yayanig sa Earth. Maaari ba tayong mahigop papunta sa isang walang hanggang kawalan? Posible kaya na magkaroon ng pangalawang bituin na biglang susulpot at susunog sa buong planeta natin? O baka naman nasa ilalim lang mismo ng crust ng Earth ang katapusan na pilit nating iniiwasan? Kung titignan natin ang nakaraan ng ating planeta, mapapansing ilang beses nang naganap ang malalaking apocalypse, gaya ng pagkalas ng Pangaea o ang meteor na pumatay sa mga dinosaur. Nagdulot ang mga pangyayaring iyon ng napakalaking pagbabago sa geography ng Earth at nagbukas ng mga bagong yugto para sa mga nabubuhay na sumunod kasama tayo. Kadalasang nangyayari ito sa kapinsalaan ng mga nilalang na nauna dito. Pero balang araw, darating ang isang super extinction event na hindi lang magwawakas sa sangkatauhan, kundi maaring kumitil mismo sa buong mundo. At kalaunan, pwedeng bumalik sa pagiging alikabok ang ating planeta. So ano ang mga pangyayari na posibleng gumunaw sa mundo? At bago tayo pumunta doon, kung mahilig ka sa mga ganitong kwento at kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Karamihan sa atin kapag tumitingala sa kalangitan sa gabi, nakakaramdam ng pagkamangha at katahimikan. Pero baka hindi na yon ang mararamdaman mo dahil ang shooting star na nakita mo ay hindi dumating para tuparin ang wish mo. Posibleng dumapa ka na lang bigla. Alam naman nating napakamapanganib na ng mga bagyo tulad ng hurricane dahil isa ito sa mga nakamamatay na natural events sa Earth. Saan man tumama ang mga ito, naiwan ang bakas ng kamatayan at pagkawasak. Pero kung ang isang asteroid ay tumama sa karagatan ng may sapat na lakas at init, magmumukhang maliit lang ang hurricane kumpara sa sunod na mangyayari. Kung may sapat na kalakihan ng asteroid, magkakaroon ng sobrang pag-init ng mga karagatan ng lagpas 49 degrees Celsius. At pwede nitong simulan ang mabangis na bagyong tinatawag na hypercane. Tataas ang bilis ng hangin na kasing bilis ng tunog at aabot sa 40 kilometers ang taas ng mga ulap. Itatapon ng mga hangin ng tubig at aerosols pataas sa stratosphere na sisira sa ozone layer. Kaya kahit hindi ka pamatangay ng hangin papuntang kalawakan, maaari ka namang masunog ng direkta dahil sa matinding radiation dito sa Earth. Pangalawang posibleng event ay mga galing kay Jupiter, ang gas giant na may doble pa sa pinagsamang mass ng lahat ng planeta sa solar system. Ang mga gas sa loob ng atmosphere ng Jupiter ay pareho rin ng materials na bumubuo sa araw. Kung biglang maging 1,000 beses na mas malaki pa si Jupiter, magiging isang bituin ito. Kapag nangyari iyon, biglang magkakaroon tayo ng pangalawang star sa gitna ng solar system. Magbabago ang orbits ng mga planeta. Maaari tayong mahigop papalapit sa Jupiter at tuluyan tayong masunog ng init na nagmumula sa bago niyang anyo o baka naman itaboy niya tayo papalabas ng solar system. Kung maging rogue planet ang Earth, maglalakbay na lang tayo sa kalawakan ng walang direksyon at mawawalan ng init mula sa araw para mapanatili ang nabubuhay dito. Magiging napakalamig ng surface ng Earth, magiging isang frozen wasteland at mamamatay lahat ng buhay na nakadepende sa init. Ang isa pang disaster na pwedeng mangyari ay magmumula sa araw mismo. Ito ang pangunahing pinagmumulan ng buhay sa planeta natin. Ngunit dahil kumukonsumo ito ng 600 milyong tonelada ng hydrogen bawat segundo, mauubos din ito balang araw. Kapag naubos na, magsisimulang mapuno ng helium ang core ng araw at liliit ito. Kapag tumindi ang pressure at temperature nito, magtatapon ito ng napakalakas na enerhiya. Lalawak ang panlabas na layer ng araw at magdudulot ng nakamamatay na heat wave sa Earth. Maglalaho sa hangin ang mga karagatan dahil sa matinding init at matutupok ng radiation ang kabuuan ng ibabaw ng planeta. Sa huli, tuluyan tayong lalamunin ng araw ang dating nagbibigay buhay, kasama ang anumang natitira pa sa planeta natin. At kung sakaling lumaki palalo ang araw bago ito tuluyang bumagsak, maaari tayong makakita ng isa sa nakamamamanghang puwersa sa kalawakan, isang black hole. Ang ganitong bagay ay produkto ng namamatay na bituin at ang malakas nitong gravitational pull ay pwedeng pumunit ng ibang mga bituin at planeta. Sa ngayon, masyadong maliit ang araw natin para maging ganito. Pero kung magkakaroon ng black hole malapit sa Earth, mababago ang di pantay na paghila sa atin nito na magiging sanhi ng malawakang paglindol at pagputok ng mga bulkan sa buong planeta. Habang lumalapit tayo sa event horizon ng black hole, madudurog nito ang Earth na parang goma. Ito ang tinatawag na spaghettification, kung saan ini-stretch ng black hole ang anumang bagay hanggang maging atomic level string. Ang bawat bahagi ng planeta ay hahatakin at i-compress hanggang maubos ng tuluyan sa kailaliman ng butas na ito. At ito pa ang iba pang posibleng mangyari ang mga volcano. Ngayon, may 10 hanggang 20 bulkan ang kasalukuyang sumasabog sa iba't ibang panig ng mundo, nagtatapon ng abo at gas sa atmosphere,
Pero ano mangyayari kung lahat ng bulkan sa Earth ay sumabog ng sabay-sabay? Walang makakatakas sa usok at init kahit saan ka man magtago. Lalabas ang mga nagbabagang bato na posibleng aabot sa 1,000 degrees Celsius. Natatakbo na kasing bilis ng 700 kilometers per hour. Dahil sa biglaang pagkawasak at sobrang init, pwedeng maapektuhan pa pati ang balanse ng planeta. Mababago ang orientation ng mga pole. Matatakpan ng napakakapal na abo at gas ang Earth, mawawash out ang sikat ng araw at malulubog tayo sa kadiliman. Habang lumalamig ang lava, sobrang babagsak naman ang temperatura at maaaring pumasok tayo sa panibagong ice age. Kung hindi tuluyang masira ang planeta, pero imposible nang makapagsuporta ito ng buhay hanggat hindi nalilinis ang atmosphere. Sa ngayon, umiikot ang Earth sa axis nito ng isang beses kada humigit kumulang 23 hours or 56 minutes and 4.1 second. At hindi ito pantay-pantay sa lahat ng lugar. Mas mabilis sa equator at mas mabagal sa pole. Ang rotation ng Earth na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nabubuhay tayo ng maayos. Ang day-night cycle ay tumutulong para maging stable ang temperatura ng planeta. Ang rotation din ang nagpapakilos ng weather patterns, pati na ang paggalaw ng alon. Pero paano kung pabilisin pa natin ang ikot ng Earth? Kung bibilis ang pag-ikot nito ng 0.45 milliseconds, magiging mas maiksi ang isang araw. Mga 1 minuto at kalahati na lang ang ibabawas. Baka hindi mo mapansin kaagad. Pero kahit ganun lang kaliit, tataas ang sea levels ng ilang sentimetro. Yung tubig na nasa poles ay gagalaw papunta sa equator. Kung bibilis pa ang ikot sa 45 meters per second, magiging 22 hours na lang ang isang araw. Maguguluhan tayo, parang may jet lag palagi. At baka kailanganin nating idagdag ang ilang araw sa isang taon. Pero mas grabe ang mangyayari sa mga dagat. Tataas ito ng 9 to 20 meters sa equator. Baha ang aabutin ng mga megacity gaya ng New York, Venice at Mumbai. At milyon-milyong tao ang maaaring mawala ng tirahan. Kung dodoblehin pa natin ang current na bilis ng Earth, gawing 920 meters per second, magkakagulo na. Tatabunan na ng tubig ang halos lahat, maliban sa matataas na bundok tulad ng Kilimanjaro at ilang taluktok sa Andes. Malalagay din sa alanganin ang mga satellite na umiikot sa orbit dahil kailangang sakto ang bilis nila sa rotation ng Earth. Delikado ito sa komunikasyon, TV broadcasting, at pati military operations. Sa pagbilis ng ikot, magbabago din ang pattern ng panahon. Mas magiging makapal ang moisture sa hangin, bubuhos ng walang tigil ang ulan lalo na sa mga lugar malapit sa equator. Kapag binilisan mo pa ng binilisan, aabot ang punto na pwede tayong literally tumilapon palabas ng planeta dahil mas malakas na ang centrifugal force kumpara sa gravity. Mangyayari ito pag naka 7,886 meter per second na tayo. Makikita nating baliktad na ang ulan. Magiging reverse rain dahil tataas paakyat ang droplets. At kung aabutin pa natin ang 11,000 meter per second, babagsak na talaga ang crust ng Earth. Magiging flat sa poles at lulobo sa equator. Tuloy-tuloy na sobrang lakas na lindol ang mararanasan kaya halos wala nang posibleng mabuhay. Kung dadalhin mo pa ito sa speed of light na 299,792,458 meter per second, mauuwi na tayo sa kabaliwan. Mawawarp ang oras sa Earth hanggang sa halos tumigil na ito. At baka maging maliit na black hole na ang Earth dahil magiging infinite ang mass ng isang bagay na tumatakbo ng kasing bilis ng liwanag. Tapos na ang lahat, walang makakaligtas. Balik naman tayo sa bagyo. Imagine isang Category 6 hurricane na magla-landfall sa New York. Currently, hanggang Category 5 lang ang meron tayo na may wind speeds na 252 km per hour pataas at sobra-sobra na ang pinsala sa ganitong bagyo. Bumabagsak ang mga bahay, malalawak na lugar ang nawawalan ng kuryente ng matagal at minsan ay ilang linggo o buwan pa. Pero dahil sa pag-init ng mga karagatan at atmosphere, maaaring magkaroon ng panibagong kategorya na mas malala pa, ang Category 6. Pag nangyari to, kahit ang Category 5 storms ay parang mahinang hangin kumpara dito. Mag-uumpisa ang tropical wave nito mga bandang Oktubre, medyo late na sa hurricane season. Isang low pressure system lang muna na nagdudulot ng clouds at thunderstorms. Makalipas ang 10 araw, magiging tropical storm na ito sa Caribbean. Pero tuloy-tuloy pa rin ang paglakas nito. Pagkalipas ng ilang araw, tatawagin na natin itong hurricane. Paano kung dumaan ito sa Jamaica at Cuba at papalo ng sunod-sunod mula Category 1, 3 hanggang 5? Kung nasa New York tayo, makikita natin ang perwisyong dala nito sa mga lugar na nadaanan. Pero iisipin natin na safe pa din tayo dahil karaniwan lumiliko ang mga bagyo papunta sa silangan. Ngayon, hindi na ganito ang senaryo. Matapos ang 3 linggo, magiging officially Category 6 na si hurricane ang pinakamalaki at pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Magla-landfall ito sa New Jersey na may wind speeds na abot ng 300 km per hour. Bilang comparison, si Hurricane Sandy noong 2012 ay may wind speeds na wala pang kalahati ng 300 km per hour. Pero nakapagdulot yun ng milyong katao na nawalan ng kuryente, $19 billion na halaga ng damage, at 43 casualty. So imagine mo na lang kung ano yung gagawin ng Category 6 storm na to. Pag landfall nito sa New York,
asahan natin ang super tindi at napakalaking damage. Yung size ng bagyo ay kasing lawak ng kalahati ng United States. Magkakaroon ng storm surges na hanggang 8 meters ang taas, kaya lulubog ang buong lungsod, kasama ang beaches, streets, at kahit mga tunnels. Kung hindi sapat ang evacuation, milyon ang malalagay sa panganib ng pagkalunod. Lalamunin ng tubig ang mga subway stations, tataob ang mga bus at kotse, at posibleng maapektuhan pa ang wastewater plants. Kaya hahalo ang untreated sewage sa local waterways. Kung hindi ka pa nakahanap ng matibay-tibay na tirahan, ang mga basag na bintana mula sa skyscrapers ay pwedeng maging deadly projectiles na dala ng hangin. Kahit ang mga building na akala mong matibay ay pwedeng masira kung mapasok ng matinding hangin. Mawawalan din ng kuryente sa buong lungsod, didilim ang Times Square, at halos 9 milyong tao ang walang komunikasyon. Blackout lahat, manghihingi ng tulong ang mga tao, at maraming buhay ang malalagay sa alanganin. Maaaring dumaan ang mata ng bagyo sa ilang bahagi na tila bigla ang katahimikan, pero sobrang baba ng pressure dito na para kang nakatayo sa 1,500 meters sa taas ng bundok. Kulang ang hangin, hirap kang huminga, tapos pagkatapos nito babalik na naman ang mas matinding dilubyo. Mapipilitan kang lumikas gamit ang bangka sa pagbaha. Para kang nakasaksi ng isang pelikulang post-apocalyptic. At tandaan natin, ilang beses nang natapos ang buhay sa Earth sa iba't ibang paraan at malamang mangyayari ulit ito. Kaso, hindi natin kayang i-predict ang lahat at hindi natin sakop ang lahat ng bagay. Although, lahat ng mga sinabi natin dito ay may posibilidad pero napakababa nitong mangyari sa panahon natin. Kung nag-enjoy kayo sa ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Thanks for watching!